Aprobado na nga ang pag-aalis sa pagbabayad ng travel tax sa airport na binabayaran ng mga Pilipinong pasahero na lalabas sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Aprobado na ng House Committee on Tourism ang panukalang batas upang alisin ang travel tax sa mga biyahero. Layunin nitong mabawasan ang gastusin ng mga ordinaryong pasahero at mapalakas pa ang travel competitiveness ng bansa. Ang pagkakapasa sa panukalang batas ay nangangahulugan na babaguhin na ang Presidential Decree No. 1183 at Tourism Act of 2009. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang humiling sa mga mambabatas na prioridad ang pagpasa sa nasabing panukala upang tuluyan ng maibasura ang travel tax. Aprobahan na po ng House Committee on Tourism ang panukalang batas na mag-aalis na po sa travel tax para sa mga Pilipinong biyahero upang mapagaan daw ang gastos at mapalakas ang travel competitiveness. Kapag naisa batas, papawalang bisa na po ang travel tax sa ilalim po ng Presidential Decree No. 1183 at ng Tourism Act of 2009. So makakatipid na tayo ng 1,620. Alam ba, di may madadagdag sa report sa SONA ang Pangulo natin. Diba? Ayan ha, nawala na yung travel tax. Correct. Which is tama naman kasi obsolete na yung, yung batas Sabi nga ni Mon, di ba, the spirit of that was to control yung paglabas ng dollars, di ba, dati. Kasi nga nagtitipid tayo sa dollars. So, ngayon, hindi na dapat magtipid. Dapat ngayon talaga, kailangan tayo gumastos. Money begets money. At saka global na talaga ngayon ang mundo. Hindi na pwedeng ikulong na lang ang mga Pilipino dito sa loob ng bansa. Lalo na yung mga minunal sa paa. Mga, talaga, budbud talaga budbud na itim na yung talampakan dahil puro nunal ang kanilang talampakan. Actually, para sa akin, hindi naman ang travel tax ang problema sa airport dahil lahat naman ng mga Pilipino na magta-travel palabas sa Pilipinas, papunta sa abroad, ay may mga pera naman at may kakayahang magbayad ng travel tax. At pinag-ipunan nila yan kahit papaano. Ang talagang problema sa airport ay ang pang-offload ng mga immigration officer na kahit kumpleto naman sa mga dokumento, ay ino-offload pa rin nila na lagi nilang nirarason ay human trafficking daw kahit nagpapakita na ng makumpletong dokumento. Dahil kahit maalis pa yung travel tax o pagbabayad ng travel tax, kung i-offload ka naman ng immigration officer kahit kumpleto naman ang dokumento mo, ay triple or 10 times pa ang gastos na masasayang sa isang pasahero. Na yan nga din ang kini-question ni Senator Raffy Tulfo na dapat maibalik sa mga pasahero ang mga ginastos, lalo na yung round-trip ticket kapag in-offload ang immigration at napatunayan na kumpleto naman ang daladalang mga dokumento. Iba nabigyan na ng visa rito sa Pilipinas ng embassy na kung saan siya pupunta, ino-offload nyo pa rin. Totoo yan. Nabigyan na nga ng visa dito sa Pilipinas ng embassy na pupuntahan niya, and yet pagdating sa immigration, dahil nautal-utal lang yung in-interview ninyo, siguro masyadong kayo, mas ano pa kayo sa immigration sa US, mas matindi pa kayo mag-interview, na kinabahan, in-offload yun na. So pag meron na visa coming from the country na pupuntahan ng ating kababayan, i-let go nyo na. Sana magan. Totoo yan. Dalawa ng tao pupunta sa akin. Nakalimutan ko na basta may visa siya. And yet, dinecline pa rin. Di ba kabubuhan niya ng taga-immigration? Na-screen na siya dun sa embassy. That person was properly screened. Napakita na siya lahat ng mga dokumento na siya ay capable na magbiyahe, maging tourist. Pagdating sa immigration natin, dininay. Pag meron na visa, sir, kunyari, whether US, kung ano man yan, Canada, huwag nyo wala na kayong maraming chichiboreche, okay, sir? Totoo yan, sir. Kasi, nakalusot na siya dun sa sa embassy. So, I don't want to hear anymore na yung nabigyan ng visa, kung ano man yung lugar, mga bansa na may mga visa, di ba? Nabigyan ng visa na i-offload nyo pa rin. If that happens, I'll raise hell. Promise. Mark my words, sir. Dapat pag nag-offload kayo, sinasabi nyo doon sa na-offload na passenger na marirefund nila yung ticket nila. But they are not informed. Lahat naman na nagtuturist, meron namang return ticket, so they have the capability of coming back because they have return fare. Wala naman pupunta ng one way lang kahit na traffic yan o hindi. Talaga meron silang ticket round trip. So lahat ng na-offload, round trip sila.
May ticket silang round trip, kaya lang hindi sila pinapaniwalaan. Marami, okay, I understand. You're doing your job. You do have what you have to do na para ma-prevent yung trafficking, na magmumukhang kawawa yung mga kababayan natin pagdating doon sa abroad. Pero marami din ang talagang mali ang pagka-offload sa kanila. Kahit na may, sabi mo, dapat may capabilities lang. Iba sa kanila, magpapakita ng, like, Shari, may staff, Shari. Nagpakita siya ng credit card, magpakita siya ng round trip, still gusto siya i-offload. Kung hindi siya nagwala. Oh, sabi mo, capability na to return. Round trip ticket siya, plus meron siyang credit cards. Hindi pa ba enough yun? Your Honor, please. Pero mind you, I'll tell you, may sindikato sa Singapore na nagpapadala ng mga escort na pinapayagan nyo at meron siguro piling-piling lane lang doon, special lane. Totoo yan, marami mga escort sa Singapore na nakakalusot. Yun talaga ang tinatraffic. Mag-stay sa Singapore ng 1 month, and ibabalik. And ibalik ulit sa Singapore, balik ulit Philippines. By the dozens yan. Sa Singapore, marami. Ba't nakakalusot? Pero, yung talaga mga legit, hindi naman traffic, dahil lamang siguro hindi nyo gustong itsura, na-discriminate, wala kayong tiwala, ino-offload nyo. Gusto ko dapat, okay, I know you're doing your job. Be careful. Na sana, yung mga kababayan natin na gusto talagang magbiyahe, payagan natin. As long as, A, meron siyang round trip ticket. B, meron siyang kakayahan na kung walang, dapat may pera siyang dala. O, show money sa wallet niya. Di ba? O, meron siyang, kunya $500, $1,000. Plus, meron siyang papers na sponsored siya ng kamag-anak niya sa pupunta niya. Then that person should be allowed. Pero in some cases, hindi. Sir, come up with that policy, pwede? Actually, matagal nang usapin niyang pang-offload ng immigration sa NAIA or iba pa mga international airport sa Pilipinas. Ngunit hanggang hearing lang. Walang mga immigration officer ang napapanagot at walang mga pera ang naibabalik sa mga pasahero.